Kabanata 801. Sa pilitang pagtatapat. Ang misteryosong salita ni Tol Moxie ay agad na naintindihan ni Leafy Flight na baka sa kanyang mukha ang pagkatalo. Isang taong may moral at etika, ang Leafy Flight ay gustong magambag sa hilagang martial arts community. Nakalulungkot, wala siyang sapat na kapangyarihan para gawin ang mga bagay na gusto niya. Dagdag pa, sa kung gaano kabulok ang hilagang departamento ng Six Doors, hanggat gusto ng Leafy Flight na baguhin ang mga gawain ng organisasyon, wala siyang magagawa. Ano ang ibinulong sa iyo ng kalbo, Staff Sergeant? Tanong ni Leafy Flight. Pinaikit ni Tol Moxie ang kanyang mga mata, inilipat ang kanyang mga labi sa tabi ng mga tainga ni Leafy Flight, at sinabi niya sa akin na nagtatrabaho siya kay Sir Quad. Q Quad. Naunawaan ka agad ng Leafy Flight kung bakit ganito ang ugali ni Tol Moxie. Ang kalbong iyon ay bahagi ng network ng mga tao ni Hugh. Tinapik ni Tol Moxie ang Leafy Flight sa balikat. Resolve it the usual way. You know how most of our superiors are friends with Sir should inform them now. Ngunit sir, paano ang mga pulang gagamba? So, what about them? Do you think the police are able to arrest all the drug dealers in the world? This is not even drugs, my friend, you need to learn how to resolve things amicably. Nagsindi ng sigarilyo si Tol Moxie para sa kanyang sarili at hinaila bago sinabing, ipagpalagay na kasawi ang palad ng lalaking iyon na makisali sa mga tauhan ni Sir Quad. Arestuhin siya at isasara natin ang kaso. Balita ko may bagong girlfriend ka na ngayon at gusto mong magpakasal, Leafy. Kailangan mo ng perang marami. Tama ba? Kung masaya si Sir Quad sa kung paano mo na-resolve ang affair na ito, itatakda ang iyong engagement. Tumalikod si Tol Moxie at nagsimulang maglakad papunta sa holding cell. There are always two sides to a coin, my friend, nasa atin na lang ang pagkakataon. Ang maduhong puti ay napunit sa pagitan ng dalawang magkasalungat na mithiin sa kasamaang palad, ang katotohanan ay kadalasang nakakabigo. Gulong-gulo ang isip niya dahil nalilito na siya kung ano ang susunod niyang gagawin. Sa mabibigat na yapik, sinundan niya si Tol Moxie sa holding cell. Buksan ang mga pinto. Inutusan ni Tol Moxie ang guard sa tabi ng selda. Oo, Ginoo. Ang mabibigat na metal na pinto ay itinulak nang bumukas ang isang bumbilya, kahit madilim, ay nakabukas. Titir at ang kalbo ay nakatayo sa dalawang magkahawak na selda na magkatabi. Nang makita si Tol Moxie, tuwang-tuwang tumawag ang kalbo, Sir. Tapos na ba ang investigasyon? Ako ay ganap na inosente. Pasimpleng pinagmamasdan ni Tyr ang pagkilos na walang gaanong ekspresyon sa kanyang mukha. Gusto niyang makita kung paano lulutasin ng Six Doors ang mismong isyong ito. Bitawan mo siya. Sumenya si matangkad na si Moxie patungo sa isa sa mga may hawak na selda, at kaagad, binuksan ng mga gwardya ang mga pinto sa selda ng kalbo. Nakangiting tumingin ang kalbong lalaki kay Tol Moxie. Any news? Sa totoo lang, naunawaan ang lahat sa pamamagitan ng pagkilos ni Tol Moxie. Oo, kumpleto na ang investigasyon. Tumango si Tol Moxie. Ikaw ay biktima at walang kinalaman sa pangyayaring ito. Oo, tama iyan. Same time na tumango ang kalbo. Ako ay isang dumaan lamang na nakasaksi sa lalaking ito dito mismo na nasangkot sa pakikipag-away sa binibini, na sa kasamaang palad ay namatay matapos siyang bugbugin. Hindi ko alam kung paano siya namatay dahil wala itong dapat gawin. Gawin mo sa akin. Okay. Tinapik-tapik ni Tol Moxie ang kalbo sa mga balikat at binigyan si Leafy Flight, na tumabi sa kanya, ng utos, bigyan mo ng bagong damit ang lalaking ito, o, huwag mo ring kalimutang bigyan siya ng makakain. Sa tingin ko ay hindi ito tama, Staff Sergeant, nag-aalangan na sabi ni Leafy White. This is an order. Stop whining. Nang mapansin ang galit ni Tol Moxie, walang nagawa si Leafy Flight kundi sumunod habang inilalabas ang kalbong lalaki sa selda. Bago siya umalis, tumangala ang kalbo at sinabi kay Tol Moxie, Sir, napakalupit ng lalaking ito dito. Walang kriminal na makakatakas sa pagkakahawak ng Six Doors, sagot ni Tol Moxie. Natagpuan ni Tyr na nakakatuwa ang pahayag ni Tol Moxie, na parang ito ang pinaka-nakakatawang biro na sinabi noong taong iyon. Kinusot niya ang kanyang mga mata, tumingin kay Tol Moxie na nakatayo sa kabilang gilid ng mga metal bar na may misteryosong ngiti, at sinabing, kaya ganito ang pagsisiyasat ng Six Doors. Ang pagpapakawala ng isang kriminal ng walang paglilitis habang nagsasakdal sa mga inosente, hindi ka ba natatakot sa paghihiganti? Ano ang ginagawa mo?
Nagalit si Tol Moxie at sinigawan si Tyr, sino ka? Nag-hire ka ng babaeng college student para ipuslit ang Red Spider pero may lakas ng loob na tanggihan ang mga wrongdoings mo ngayon. Pagod ka na bang mabuhay? Hindi ako, ang kalbo ang nasa likod ng krimen. Nagkibit balikat si Tyr. You were responsible for the smuggling, while that man was just a passerby. We have finished our investigation, ani Tol Moxie. Umalaklak si Tyr. Investigasyon, ha? Paano mo nagawa? Hindi mo kailangang malaman, mamamatay tao ka. Mayabang si Moxie na sumagot. Kawili-wili. Tumawa si Tyr. How dare you laugh? Nalungkot si Tol Moxie sa sagot ni Tyr. Kung ito ay ibang tao, sila ay humingi ng awa kaagad at doon sa halip. Nataranta, mabilis niyang inutusan ang kanyang mga nasasakupan, ilagay siya sa upuan at ipapirma sa kanya ang mga singil. Oo, Ginoo. Kinaladkad ng mga gwardya si Tyr palabas ng holding cell at inilagay siya sa isang upuan. Kaagad pagkatapos niyang maupo, bumuhay ang isang gamit na ikinulong ang kanyang mga paa sa lugar. Isang mesa ang inilagay sa harap mismo ng upuan na may nakalagay na dokumento sa ibabaw nito. Itinuro ni Tol Moxie ang mga paratang at sinabing, tumango ka kung nabasa mo ito at bibitawan namin ang iyong mga kamay. Kung pipirmahan mo ito, hindi ka namin sasaktan. Kung hindi, magdurusa ka. Ang mga paratang na nakalista ay ganap na walang katotohanan, ipinipinta si Tyr bilang kriminal at inilalagay ang lahat ng maling gawain sa kanya. Si Tyr ay isa ng smuggler ng Red Spider at isang mamamatay tao ng isang babaeng estudyante sa kolehiyo. I have never done any of this. Are you trying to force a confession out of me? Tanong ni Tyr. Kung sinabi kong ginawa mo, ginawa mo. Naiinip na si Tol Moxie. Kinatok niya ang dokumento gamit ang kanyang mga daliri at sinabing, aminin mo ba ang paggawa ng mga krimeng ito? Pumirma dito kung gagawin mo. Kabanata 802. Basahin ito. Tumatanggi ako. Umiling si Tyr Summers. Ikaw pa lang ang nagsabi nito. Habang nagsasalita siya, pinindot ni Tol Moxie ang isang butones sa upuan, at agad na dumaloy ang kuryente na ikinagulat ni Tyr. Ang pagkakaroon ng isang function ng electrocuting, ito ay hindi ang iyong ordinaryong upuan. Kahit na hindi nakamamatay ang output nito, maaari pa rin itong magdulot ng matinding sakit sa mga biktima nito. Siyempre, totoo lang iyon para sa mga ordinaryong tao. Si Tyr, na nagsagawa ng kanyang pangangalakal sa ibang bansa sa loob ng maraming taon, ay nakakita ng kagamitang ito noon. Sa lakas ng kanyang katawan, kahit na ilagay ang upuan sa pinakamataas na setting nito ay hindi makakasama sa kanya ng higit pa sa isang banayad na static shock zap. He faked a muffled ungol habang si Tol Moxie ay nakatingin sa kanya ng masama at sinabing, aminin mo ba ang paggawa ng mga krimeng ito, bata? Same time na umiling si Tyr. Bakit ako aamin kung hindi ko ginawa? Ikaw ang nagtanong nito. Pinataas ni Tol Moxie ang boltahe ng upuan. Pagkatapos ng ikalawang pagkakuryente, hinawakan niya ang buhok ni Tyr at tinanong, nagtatapat ka ba? Hindi. Ano? Nagalit si Tol Moxie. Kumuha siya ng headgear sa likod ng upuan at inilagay sa ulo ni Tyr. Mayroon akong lahat ng oras upang laruin ang larong ito, bata. Kung luluhod ka sa pag-iyak at hihingi ng awa. Si Tol Moxie ay hindi mukhang isang miyembro ng Six Doors na lumalaban sa krimen. Siya ay masama. Akmang makuryente naman niya si Tyr, biglang pumasok si Leafy Flight sa kwarto. I think this is too much, Staff Sergeant. Mamamatay siya. Hindi niya dinala ang kalbong manaset ng mga sariwang damit pagkatapos umalis sa selda. Sa halip, mabilis siyang bumalik dahil sa hindi mapakali na pakiramdam sa kanyang puso. Hinampis ni Tol Moxie ang kanyang nasasakupan sa buong mukha at pinagalitan, sino ka para punahin ako? Pero sir, itikom mo yung bibig mo. Hindi pinansin ni Tol Moxie ang pagtatangka ni Leafy Flight na pigilan siya at gusto niyang ipagpatuloy ang pagpapahirap kay Tyr. Walang nakaligtas sa mga obserbasyon ni Tyr. Tila, mayroon pa ring mga tao dito sa hilagang departamento ng Six Doors na nanindigan para sa moralidad at kung ano ang kanilang pinaniniwalaan na matuwid. Sa kasamaang palad, napilitan silang gawin kung ano ang hinihiling sa kanila, sa halip na kung ano ang itinuturing nilang tama. Let me ask you one final time, bata. Ginawa mo ba? Tumingin si Tol Moxie kay Tyr na may masamang tingin. Sumagot si Tyr, at ito ang aking final na sagot. Hindi ako aamin sa mga krimen na hindi ko ginawa, ni ang iyong mga pagtatangka na bahiran ng katotohanan at pilitin ang aking pag-amin. Hindi ka babahagi ng Six Doors.
Nasaan ang pangangasiwa at regulasyon sa mga aksyon mo? Pamamahala. Tol Moxie Gofford. Kung wala ang 8 principles, pinangangasiwaan ko ang lahat. Gusto niyang makuryent si Tyr sa huling pagkakataon habang sinubukan siyang pigilan ng Leafy Flight. Tama na, Tol Moxie. May kapalit sa mga kilos mo. Sumugod ang Leafy Flight at hinawakan siya. How dare you talk to me like this, Leafy Flight? Gusto mo bang matanggal sa trabaho? Tumalikod si Tol Moxie at pinandilatan ng mata ang kanyang nasasakupan. Marahas na kumabog ang dibdib ni Leafy Flight na para bang gumagawa siya ng napakalaking desisyon. Sa susunod na sandali, tumakbo siya pasulong at pumwesto sa pagitan ni Tyr at Tol Moxie. Tapos na ako sa iyo, Tol Moxie. Alam kong gusto mo ang pera ni Hyukwad, ngunit may limitasyon kung paano ito dapat gawin. The bald guy is still under arrest. So what if he is Hyukwad's man? There is no way I am letting him, the actual criminal, go. Hiningi mo ito, Leafy Flight. Exposed by Leafy Flight, nagalit si Tol Moxie at agad siyang sinuntok. Nagsimula silang mag-away dito sa maliit na espasyo, gayunpaman, ang Leafy Flight ay hindi katugma kay Tol Moxie at mabilis na natamba. Nagpupumiglas na bumangon, gusto niyang protektahan si Tyr ngunit pinigilan siya ng mga gwardya. Totoo ang karma, Tol Moxie. Tumawa si Tol Moxie. Hindi pa ito tapos, Leafy Flight. Papatayin kita pagkatapos kong kunin ang buhay niya. Pagkatapos ay inayos niya ang boltahe ng headgear sa maximum. Naubusan na siya ng pasensya, napagpasyahan niyang patayin na lang si Tyr sa kagamitin ang kanyang hinlalaki sa pagprint sa dokumento. Ang lahat ay para sa palabas, gayon pa man. Bakit kailangan mong maging maingay? Umisi si Tol Moxie kay Tyr. Pipindutin na sana niya ang button nang nagsimulang tumawa si Tyr. Tapos na ako sa pagkukunwari. Tapusin na natin ito. Sumimangot si Tol Moxie. Anong ibig mong sabihin? Biglang natanggal ang pagkakatali ng bakal sa kanang kamay ni Tyr. Para bang isa itong laruan, hindi na kailangan ni Tyr ng pagsisikap na palayain ang sarili. Imposible. Nagulat si Tol Moxie pero simula pa lang ito. Maliban sa kanang kamay, mabilis na kumalas ang natitirang bahagi ng kanyang mga paa nang tumayo si Tyr at ngumiti kay Tol Moxie. Ikaw. Sino ka? Hindi mo ari ni Tol Moxie kung ano ang nangyari at kung sino ang lalaking ito na napakadaling nakawala sa mga pagpigil. Napagtatanto na ang mga bagay ay patungo sa timog, tumawag siya para sa backup. Isang malaking grupo ng mga kasama ng Six Doors ang pumasok nang marinig ang kaguluhan. Takupin mo siya. Takupin mo. Sigaw ni Tol Moxie habang nagmamadaling umatras. Kasabay nito, si Tyr ay sinugod ng isang malaking grupo ng mga kasama. Wala na siyang balak itago ang kanyang pagkatao. Kinuha ang kanyang insignia mula sa kanyang bulsa, itinaas niya ito ng mataas para makita ng lahat. Basahin mo. Malamig na sabi ni Tyr na ipinakita iyon sa lalaking nangunguna sa pag-aasikaso. Gulat na gulat ang lalaki sa kanyang kaibuturan. Ito ang White Tiger Insignia. Ang White Tiger Insignia, na kilala rin bilang insignia ng Northern Gate Master, ay isang simbolo ng Gate Master na nangangasiwa sa hilagang departamento ng Six Doors. Mula noong pagkakanulo ng banal na tigre, ang insignia ay hindi na muling nakita sa hilaga. Walang inaasahan na makakakita nito ngayon. Sino ka? Hindi lang ang lalaki, nagulat din ang iba, lalo na si Tol Moxie, na nakaramdam ng goosebumps sa kanyang balat. Kabanata 803. Aba Ginoong Gate. Agad na tumayo si Leafy Flight at tiningnan ang insignia na hawak ni Tyr. Ito ang White Tiger Insignia, ikaw ang Gate Master. Ang hilagang departamento ng Six Doors ay naabisuhan tungkol sa pagdating ng isang bagong Gate Master ngunit hindi talaga ito isinapuso. Sa nakalipas na 2 taon, ang mga bagay ay naging out of control dito. Nakalimutan pa nga ng ilan sa mga tao kung sino sila at kung ano ang kanilang pinaninindigan. Kaya naman hindi nila sineseryoso ang bagong Gate Master. Nang dumating si Tyr Summers upang kunin ang posisyon, walang nakaisip na tanggapin siya. Ako si Leafy Flight, isang corporal ng Six Doors. Lahat ay purihin ang Gate Master. Agad namang yumuko si Leafy Flight na ikinagulat naman ng iba na dilat ang mga mata sa mga kasama. Si Tol Moxie naman ay sumimangot at agad na umungol, how dare you impersonate the Gate Master? Takupin mo siya. Tila hindi na malayan ni Tol Moxie ang kanyang ginagawa, o marahil ay nalampasan na niya ang punto ng walang pagbabalik. Tumawa si Tyr at kinuha ang letter of appointment. Bakit hindi mo basahin kung ano ang nakalagay dito?
Ang sulat na ito sa pamamagitan nito ay nagtatalaga kay Tyr Summers bilang Gate Master ng Hilagang Departamento ng Six Doors. Ito ay may pirma at emblem ng Panginoon. Siya ang tunay na Gate Master. Nagulat ang lahat ng kasama. Sa insignia at sulat, walang anumang foul play na kasangkot. Walang nangahas na saktan si Tyr. Maaari nilang hanapin ang intranet ng Six Doors upang patutuhanan ang posisyon ni Tyr sa ibang pagkakataon, ngunit sa ngayon, hindi sila mangangarap na masaktan siya. All hail the Gate Master! Yumuko sila. Namutla ang mukha ni Tall Moxie. Tatakas na sana siya nang umungal si Leafy Flight, sakupin mo siya. Pagkatapos ay inipit siya sa lupa ng isang grupo ng mga kasama. Makalipas ang kalahating oras, nabunyag ang katotohanan. Na-publish sa internet ang pagkakakilanlan ni Tyr bilang bagong Gate Master. Sa ngayon ay nakakulong si Tall Moxie, ito na ang kanyang wakas, dahil hindi madali sa kanya si Tyr. Nakakulong din ang kalbong lalaki at ngayon ay naghihintay sa kanyang kapalaran. Si Tall Moxie ay isang hindi gaanong mahalagang karakter sa grand scheme ng mga bagay. Si Tyr ay bago sa lugar at hindi naiintindihan ang estado ng mga pangyayari dito sa Hilaga. Gayunpaman, pagkatapos ng insidenteng ito, nakikita niya kung gaano kabulok ang mga bagay. Si Tyr ay magiging isang napakaabala na tao sa pasulong. Matapos makumpirma ang status ni Tyr, agad na inayos ng Leafy Flight ang tirahan at office space ni Tyr. Medyo malaki ang opisina. Matatagpuan sa pinakamataas na palapag ng gusali, dati itong opisina ng Holy Tiger. Mahigit 2 taon na mula nang may pumasok sa kwarto kaya natatakpan ito ng alikabok. Bilang pangunahing tibok ng puso ng hilagang presensya ng Six Doors, kitawa-tawa na nahulog ito sa ganoong pagkasira. Pumasok naman si Tyr matapos itong linisin at ayusin. Ang opisina ay hindi bababa sa 100 metro kwadrado ang laki, na may ibang murang mga antik na nakapalibot sa mga wardrobe. Ito marahil ang mga pag-aari ni Holy Tiger na hindi niya kinuha nang nagmamadali siyang umalis. Umupo si Tyr sa sopa at nagsimulang mag-flip sa iba't ibang folder na puno ng intelligence at data. Ang mga ito ay inihanda ng Leafy Flight sa kanyang mga utos, kasama ang impormasyon ng lahat ng mahahalagang figures ng Hilagang Departamento ng Six Doors, at ilang mga ulat sa kasalukuyang mga pangyayari. Ang Leafy Flight ay pumasok sa opisina sa sandaling ito. Napakagalang niya kay Tyr, ang bagong Gate Master. Si Tall Moxie at ang kalbo na guy ay nasa ilalim ng lock at susi. Gate Master, ano ang dapat nating gawin? It's your call? Sagot ni Tyr bago nagtanong, ano ang iyong kasalukuyang rango? Ako ay isang corporal, Ginoo, tugon ni Leafy Flight. Tumango si Tyr. Ikaw na ang pumalit sa posisyon ni Tall Moxie mula ngayon, Staff Sergeant. Bumilis ang tibok ng puso ni Leafy Flight habang nagmamadaling sinabi, well, sir, I. Napatingin si Tyr kay Leafy Flight na nanlilisik ang mga mata. Ayaw mo ba? Hindi, sabi ni Leafy Flight. Natatakot akong bigwan ka, Ginoo, sa aking mga kawalan ng kakayahan. Umalaklak si Tyr. Dahil lamang sa iyong paninindigan para sa kung ano ang pinaniniwalaan mong tama, buo ang aking pananalig na magtatagumpay ka sa tungkulin. Itinuro niya ang isang couch sa tabi niya. Maupo ka, may itatanong ako sayo. Magtanong ka. Napaupo si Leafy Flight na hindi mapakali. What is the deal with the Red Spider? Ano nga ba ang bagay na iyon? Ang Leafy Flight ay naging solemn na sa pagbanggit ng Red Spider at sumagot, ito ay isang gamot na maaaring makabuluhang mapahusay ang kapangyarihan ng isang tao sa maikling panahon. Tulad ng mga stimulant. Tanong ni Tyr. May ganyan. Tumango si Leafy Flight. Gayunpaman, ang epekto ay hindi bababa sa maraming beses na mas malakas kaysa sa iyong regular na stimulant. Isipin ng isang ordinaryong may sapat na gulang na nag-iisang nagbubuhat ng motorsiklo, iyon ang maaaring mangyari pagkatapos na kainin ang Red Spider. Hindi mapakali si Tyr. Ang halimbawa ng Leafy Flight ay naglalarawan ng nakakatakot na potensyal ng gamot mismo. Ang isang regular na nasa hustong gulang ay hindi man lang makapagbuhat ng bisikleta gamit ang isang braso, ano pa ang isang motorsiklo. Gayunpaman, madali itong magawa pagkatapos kainin ang pulang gagamba. Gaano kalakas ito? Ito ay medyo nakakatakot kahit para kay Tyr, na nakakita ng hindi mabilang na droga sa kanyang 6 na taon sa ibang bansa. Walang kasing makapangyarihan sa Red Spider. Naalala rin niya ang pagpasok ng dalaga sa galit matapos uminom ng gamot. Kahit na ito ay maaaring kapansin-pansing mapahusay ang kapangyarihan at husay sa pakikipaglaban ng isang tao, ito ay may matinding epekto.
Pagkatapos ng matagal na paggamit, mawawala ng katinoan at pangangatuwiran ang gumagamit nito. Ipagpalagay ko na ang pulang gagamba ay may matinding epekto. Tanong ni Tyr. Tama na. Tumango si Leafy Flight. Nakita mo na mismo, Gate Master, kung paano nito ginagawang mawala ng kontrol ang mga tao sa kanilang sarili pagkatapos ubusin ito. At kapag nawala ang epekto ng gamot, mamamatay ang karamihan sa mga gumagamit. Ito ba ay malawak na circulated sa hilagang martial arts community? Tanong ni Tyr. Sumagot ang Leafy Flight, ang rurok nito ay dumating 3 taon na ang nakararaan, nang ang hilaga ay biglang binawahan ng mga pulang gagamba. Ito ay isang magulong panahon, at gagamitin ito ng mga henyo at pamilya upang madagdagan ang kanilang lakas sa pakikipaglaban kapag sila ay lumaban para sa mga mapagkukunan at kapangyarihan. Kabanata 804. Isang magulo na sitwasyon. Sa pagbaha ng Red Spider sa merkado, natagpuan ng Six Doors ang kanilang mga sarili sa isang lalong walang magawang posisyon na Holy Tiger, na Gate Master noon, na natanto ang lumalalang sitwasyon at mabilis na nag-organisa ng mga pagsisikap upang labanan ang dumaraming bilang ng droga. Pagkatapos ng pagsisikap na iyon, ang unti-unting bumababa ang mga numero hanggang sa hindi na ito makita sa merkado. Marahil, napagtanto ng ilan sa mga pamilya sa hilagang martial arts community ang nakakatakot na epekto nito. Pagkatapos noon, matagal na itong hindi nakita. Napabuntong hininga si Leafy Flight. Akala ko nakita na natin ang huli sa kanila ngunit nawala lang ito sa black market. Hindi na ito nawala. Nako, kung naiintindihan mo lang kung gaano kadelikado ang maliit na tabletang ito sa sangkatauhan. Hinaplos ni Tyr Summers ang kanyang baba na parang may malalim na iniisip. I wonder kung saan nagmula. Umiling si Leafy Flight. Hindi ako masyadong sigurado, ngunit narinig ko na nagmula ito sa mga maharlikang pamilya ng Imperial Capital. Sa tingin ko iyon ay walang iba, kundi walang batayan na chismis dahil alam natin na hindi sila nagkukulang ng malalakas na manlalaban, kaya bakit sila bubuo ng isang bagay tulad ng Red Spider? Ang mga maharlikang pamilya ng Imperial Capital. Hindi ito ang unang pagkakataon na narinig ni Tyr ang pangalan. Nasa tuktok sila ng pyramid na kumakatawan sa komunidad ng martial arts ng Celestial Empire. Ang gayong malakas na presensya ay tiyak na hindi nangangailangan ng tulong ng isang gamot na nagpapalakas ng kapangyarihan tulad ng Red Spider. Kinuha ni Tyr ang isa sa mga Red Spider mula sa bag at kinalikot ito. Siya ay gumugol ng ilang oras sa pagsusuri sa gamot ngunit walang nakitang interes. Maliban sa kakaibang hugis nito, kamukha ito ng iba pang candy sa palengke. Siyempre, hindi susubukan ni Tyr sa sarili niya. Katulad ng ibang iligal na droga, gusto ni Tyr na wakasan ang sirkulasyon nito sa merkado. Gayunpaman, mas madaling sabihin kaysa gawin. Ayaw niyang gumastos ng sobra sa pag-aalala sa pulang gagamba dahil kailangan niyang asikasuhin ang Six Doors. Pinuksan ni Tyr ang mga file at sinabing, 8 tao na kilala bilang 8 principals ang sumagot sa Gate Master mismo. Sabihin mo nga sa akin, bakit sa halip na Staff Sargento ang pinakamataas na ranggo na nakilala ko ngayon? Ngumiti ng mapait si Leafy Flight. To tell the truth, after Holy Tiger's mutiny, Six Doors fell into a state without a leader for the longest time ever. Nang walang sino man dito para pumalit sa nangungunang pwesto, ang 8 principals ay matagal nang nawala. So, anong ginagawa nila? Tanong ni Tyr. Gustong sumagot ni Leafy Flight pero pinigilan niya ang sarili bago siya nagsalita. Napansin ni Tyr ang kanyang intensyon at sinabing, "You can be honest with me." Mahabang kwento ito, Gate Master. Kung dumating ka upang ibalik ang Six Doors sa dating kaluwalhatian nito, maraming gagawin. Ang organisasyon ay bulok sa kaibuturan nito, at kasama ng pag-aalsa ng Holy Tiger, marami sa mga angkan sa hilaga ang nawala ng respeto sa atin. Nakikita ko. Patuloy ni Tyr, gabi na, magpahinga ka na. Ipaalam mo sa 8 principals na gusto ko muna silang makilala bukas ng umaga. Oo, Ginoo. Aalis na sana si Leafy Flight nang magtanong si Tyr, narinig kong binanggit ng kalbong lalaki ang pangalang Sir Quad, sino ba talaga ang taong ito? Siya ang pinuno ng underworld ng Garza City kasama ang 4 na dakilang angkan ng East Province sa likod niya. Ang 4 na dakilang angkan. Nagdilim ang ekspresyon ni Tyr. Ang mismong mga tao na nagpatalsik sa pamilya Yoder higit sa 1 taon na ang nakakaraan. Yes, sir, sagot ni Leafy Flight. Mabilis ang pag-unlad ng 4 na angkan sa East Province.
Ang sabi-sabi ay aakyat sila sa hanay ng pamilyang Summers at pamilyang Willow sa loob ng 3 taon. Si Leafy Flight ay isang napaka-observant na tao at napansin niya ang pagbabago ng emosyon ni Tyr. Nagmamadali niyang sinabi, "Alam mo ba ang tungkol sa 4 na dakilang angkan, Ginoo?" Tyr waved his hands. Iyan ay isang bagay para sa hinaharap, magkaroon ng isang magandang gabi. Oo, Ginoo. Pagkaalis ng Leafy Flight, ipinagpatuloy ni Tyr ang pagbabasa sa 8 principles nang makita niya ang pangalang Chasing Wind. Chasing Wind. Ulalas niya. Isang pangalan na pamilyar sa kanya dahil mayroon siyang liham na ibibigay sa Chasing Wind sa kahilingan ng Holy Tiger bago siya bitayin. Dati, wala siyang ideya kung sino si Chasing Wind, pero ngayon alam na niya. Isa sa 8 principles na dating subordinate ng Holy Tiger. Nang magrebelde ang banal na tigre, sumunod ang ilan sa 8 principles. Bagamat pinalitan sila ng punong tanggapan ng mga bagong tao, hindi sila nagtalaga ng bagong gate master. Hindi ganito ang operasyon ng Six Doors. Magkakaroon lamang ng kaguluhan kapag ang isang malaking organisasyon tulad ng Six Doors, na namamahala sa komunidad ng martial arts, ay naiwang walang pinuno. Kaakibat ng pag-aalsa ng Holy Tiger, ang hilagang 6 na pintuan ay sinalanta ng negatibong pamamahayag. Ito ay magiging lohikal para sa punong tanggapan na magtalaga ng isang tao upang pakalmeyan ang mga bagay-bagay. Gayunpaman, hindi ito ang kaso. Hinayaan silang lumala at nagkawatak-watik ng walang intervention mula sa punong tanggapan. Kahit na isang beses lang niya nakilala ang War Emperor, naunawaan ni Tyr kung paano siya bilang isang tao. Siya ay isang napakahusay at nakakatakot na tao. Maging ang kanyang lakas o ang kanyang katalinuhan, o maging ang kanyang mga kakayahan sa pamumuno, siya ay nasa punto kung saan walang makakapantay. Kung ikukumpara kay Jim Zabinski, ang utak sa likod ng Regal Palace, nalaman ni Tyr na hindi siya katugma sa War Emperor mismo. Bakit ang isang taong napakatalino ay umalis sa hilagang Six Doors sa sarili nitong pagkamatay? Maaari lamang magkaroon ng isang paliwanag na ito ay sinadya. Mayroong isang bagay na nagpaplano sa isip ng War Emperor. Kung ano iyon, walang ideya si Tyr kung ano ang alam niya. Gayunpaman, ay na siya ay ginagamit at nilalaro tulad ng isang piraso ng chess. Hindi niya ito nagustuhan, ngunit walang paraan sa sandaling siya ay kinaladkad sa buong affair ng War Emperor. Nagpalipis ng gabi si Tyr sa malapit na apartment. Isang fully furnished na 4-bedroom unit, ito ay ibinigay para sa mga nakatataas ng 6 doors bilang tirahan. Ilang taon na ang nakalilipas, ang Holy Tiger at ang ilan sa mga prinsipyo ay dating naninirahan dito. Gayunpaman, lumipat sila sa mga villa na binili nila kaagad pagkatapos. Kung nagtatrabaho sila sa 6 doors, hindi nila kayang bumili ng villa. Gayunpaman, nagawa nila iyon sa pera na nakuha nila sa ibang lugar. Kung saan ito nanggaling ay isang bukas na lihim. Kabanata 805. Isang pista para sa 8 prinsipyo. Nang gabing iyon, natulog kaagad si Tyr Summers pagkatapos makipag-usap kay Winifred Zia sa telepono. Inayos niya ang Leafy Flight para sa isang sulo-salo sa isang malapit na restaurant sa susunod na araw. Alam ng 8 principles na darating siya upang kunin ang posisyon ng Gate Master, gayunpaman, wala sa kanila ang nakadama ng pangangailangan na tanggapin siya. Halatang hindi nila siya tinatrato ng may labis na paggalang. Gayunpaman, alam ni Tyr kung ano ang gagawin sa mga sitwasyong ito. Bilang Palace Master ng Regal Palace, alam niya kung paano dapat kumilos ang isang pinuno. Ano man iyon, igagalang niya ang kanyang mga tauhan ng may lubos na paggalang. Gayunpaman, kung hindi sila gumanti, pagkatapos ay malaya siyang gawin ang anumang gusto niya. Ang Leafy Flight ay nagpadala ng imbitasyon sa lahat ng 8 principles kanina. Magsisimula na sana ang handaan ng tanghali ngunit dumating si Tyr sa restaurant ng alas 11 ng umaga. Sa pinakamarangyang sulok ng restaurant ay isang malaking, bilog na mesa, sapat na upang magkasya ang hindi bababa sa 100 tao. Gayunpaman, mayroon lamang 9 na upuan na nakaayos. Nandoon na si Leafy Flight na nag-aayos ng handaan nang dumating si Tyr. Gayunpaman, wala pa sa 8 principles ang dumating pa. Napaka-awkward ng sitwasyon kung saan inimbitahan ng isang pinuno ang kanyang mga nasasakupan sa isang piging, ngunit ang pinuno lamang ang dumating ng mas maaga kaysa sa lahat ng kanyang mga tauhan. Nasaan sila? Tumingin si Tyr sa relo niya bago umupo. Alas 11 pa lang, sir. Baka maipit pa sila sa traffic, hindi naman dapat magtagal, alangang sagot ni Leafy Flight.
Tumango si Tyr. Sa katunayan, siya ay dumating ng maaga. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagsimulang maglaro ng puzzle game. Nang matalo niya ang final level, halos tanghali na. Gayunpaman, walang ibang makikita. 12:00 na ng quarter. Dahil ang piging ay nakatakdang magsimula sa tanghali, dapat mayroong kahit ilang mga darating. Gayunpaman, tumingin si Tyr sa bakanting mesa na may mga pahiwatig ng pagbibitiw. Sabik na sabik ang Leafy Flight at patuloy na pinalabas ang kanyang mga tauhan upang tingnan kung may dumating. Sa kasamaang palad ang sagot ay palaging pareho. Maliban doon ay tumatawag din siya sa likod ni Tyr. Gayunpaman, wala sa 8 principal ang tumanggap ng kanyang tawag. Ang mga bagay ay nagiging masama. Parang sinasadya, walang dumating sa 8 principals. Tanghali na pero walang laman ang mesa, maliban kay Tyr. Hindi naman siya nainas, sa halip ay sumilay ang ngiti sa kanyang mukha. Kawili-wili. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-download ng bagong puzzle game. 1:00 na ng hapon nang matapos niya ang laro. 1 oras na ang nakakalipas pero walang dumating. Pakiramdam ni Tyr ay ginawa niya ang lahat para sa wala. So, ganito ang gusto nilang gawin. Itinabi ni Tyr ang kanyang telepono at nagsimulang kumatok sa mesa gamit ang kanyang mga daliri. Pagkatayo sa tabi niya, nakaramdam ng labis na hiya si Leafy Flight at humingi ng paumanhin, "Pasensya na, Gate Master, hindi ako nakagawa ng magandang trabaho." Malinaw, hindi masisisi ni Tyr ang Leafy Flight. Ginawa na niya ang lahat at kasalanan ng 8 principals ang hindi pagdalo. "Hindi ka ba nagugutom? Tere, kain na tayo." Tinuro ni Tyr ang pagkain sa mesa. "Pasukin mo na rin lahat, ayokong sayangin lahat ng pagkain na ito." "Pero, hindi sila darating," sabi ni Tyr. Gayunpaman, malapit na silang magmakaawa na makita ako. Sobrang confident ni Tyr. Bilang Palace Master ng Regal Palace, tiyak na nararapat niyang maramdaman iyon. Nang makita ang hindi pagkilos ni Leafy Flight, napasimangot si Tyr. "Are you trying to defy me?" "Hindi po, sir." Lumabas siya upang tipunin ang iba pang kasamahan. Umupo sila sa mesa, kahit medyo maingat. Lahat sila ay regular na kasama ng 6 doors, na may kasamang sarhento at isang corporal. Ang pangalan ng sarhento ay Marley, habang ang corporal ay tinawag na Loki. Sila ang pinakamahusay na kasama ng Leafy Flight sa 6 doors. Ang iba ay bahagi rin ng kanyang bilog. Tiningnan ni Tyr ang bawat tao sa kwarto. Kahit na siya ang gate master, tiyak na hindi siya kumilos tulad ng isa. "Paano ka nagsimula dito, Leafy?" tanong ni Tyr. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Leafy Flight, "Parehong kami ni Marley ay mga special forces na sundalo. Pinili kami ng 6 doors pagkatapos na mahusay na gumanap sa isang drug bust." Tumango si Tyr. Marami sa mga kasama ng 6 doors ay nagmula sa militar, habang ang ilan ay mga mandirigma mula sa komunidad ng martial arts. "Kung ganoon, alam mo ba kung ano ang trabaho ng 6 doors?" Sumagot si Leafy Flight, "Nagsisilbing tagapag-alaga ng komunidad ng martial arts sa ngalan ng pamahalaan habang pinaparusahan ang masasama at ginagantimpalaan ang mga mabubuti." Nakaramdam siya ng awkward sa pagsasabi ng huling pangungusap habang ang iba ay kusang ibinaba ang kanilang mga ulo. Tiningnan ni Tyr ang mga ekspresyon nila at sinabing, "I bet you are disappointed with how things turn over at 6 doors." Nagkatinginan ang mga kasama. Gusto nilang magsalita dahil iyon mismo ang kanilang naramdaman, ngunit hindi sila nang ahas. Ngumiti si Tyr. Hindi niya sila pinilit na mag-usap. Gayunpaman, alam niya na ang Leafy Flight at ang kanyang mga kasosyo ay mapagkakatiwalaang mga tao na may magagandang birtud. Matapos ang pag-aalsa ng Holy Tiger 2 taon na ang nakararaan, nawala ang kredibilidad ng Hilagang 6 Doors sa komunidad ng martial arts. Kasabay nito, nawalan din sila ng respeto ng iba't ibang angkan at henero sa Hilaga. Kung walang isang malakas na pinuno, ang tukso ng pera ay labis na kayang tiisin. Maraming tao, mula sa 8 principals hanggang sa mga regular na kasama, ay nagsimulang iugnay ang kanilang mga sarili sa mga lokal na angkan at gumawa ng magkakasamang krimen. Sa ganitong kapaligiran, napakabihirang makakita ng isang taong nanghahawakan sa kanilang mga prinsipyo. Ang Leafy Flight at ang kanyang mga tauhan ay ilan sa napakakaunti. "Balita ko malapit ka nang maging engaged." Napatingin si Tyr kay Leafy Flight. "Oo." Tumango siya, nagulat na alam ni Tyr ang kanyang mga personal na bagay. Nangangahulugan ito na alam ni Tyr ang lahat ng dapat malaman tungkol sa Hilagang 6 Doors, ngunit piniling huwag munang ipakita ang kanyang kamay. "At kailangan mo ng pera." Nagpatuloy si Tyr.
Kabanata 806. Chasing Wind. Well, ibinaba ni Leafy Flight ang kanyang ulo, nahihiya. Kung ikaw ay tulad ng iba, maaari kang magkaroon ng pera. Ngumiti si Tear Summers. Nagdilim ang ekspresyon ni Leafy Flight habang nakakunot ang noo. Ano ang ibig mong sabihin, Gate Master? Oo, maaaring wala akong sapat na pera, ngunit mayroon akong integridad. Hinding-hindi ako tatanggap ng anumang uri ng dirty money. Biglang tumawa si Tear. Ito ay isang nakakaaliw na tawa habang tinapag-tapik niya ang Leafy Flight sa balikat at sinabing, magkakaroon ka ng pera dahil lamang sa iyong integridad at moralidad. Ang hustisya ay mananaig, gaano man ito pagkaantala. Ito ay isang nakakagulat na pahayag na ginawa ni Tear. Pagkatapos ay hinimok niya ang iba na magsimulang kumain bago lumamig ang pagkain. Hindi nagtagal ay may pumasok na lalaki sa restaurant. Siya ay tila nasa unang bahagi ng 30 anyos na may manipis na katawan ngunit lubhang matipuno ang mga binti at isang pait na mukha. May dreadlock sa ulo, para siyang hippie. Ako lang ba ang nandito? Pumasok siya na bumubulong sa sarili habang umiiling. Agad namang tumayo si Leafy Flight at ang kanyang mga kasama at binati ang lalaki. Sir Chasing Wind. Nang tingnan ang kanyang impormasyon noong nakaraang gabi, alam ni Tear kung sino siya. Si Chasing Wind, ang tatanggap ng liham ng Holy Tiger. Hindi pinansin ni Chasing Wind ang Leafy Flight at itinoon ang atensyon kay Tear bago bumulalas, mas bata pa siya sa akin. Puno ng pang-aalipusta ang boses niya, parang nakakadismaya ang itsura at edad ni Tear. Tinanay din ni Tear ang kanyang mga mata sa Chasing Wind. Maupo ka. Tinuro ni Tear ang bakanting pwesto sa tapat niya. Walang magagawa. Napailing si Chasing Wind at nagsali ng isang baso ng alak. Itinaas ang baso kay Tear, sabay-sabay niyang sinubo ang buong baso. Pumunta ako sa iyong piging at uminom, Gate Master. Kung wala nang iba, aalis na ako. He then set his glass down and turned around to the exit, not waiting for Tear's response at all. Gayunpaman, tumayo si Tear at sinabing may mahinang ngiti sa kanyang mukha, sigurado ka ba? Huminto si Chasing Wind sa kanyang pagtakbo at sumagot, ang natitirang bahagi ng 8 principles ay hindi darating ngayon. Ayaw ng dalawa, habang ang iba ay pumunta sa Hyoquad. Napakunot ang noo ni Tear nang magsimulang maglakad si Chasing Wind patungo sa exit. Alam mo na ang insignia ng Gate Master ay personal na iniabot sa bagong Gate Master ng nauna. Ang Holy Tiger mismo ang nagbigay nito sa akin, ani Tear. Bahagyang nanginig ang katawan ni Chasing Wind sa pagbanggit ng pangalan ng Holy Tiger. Nahuli ko ang Holy Tiger sa Japan at dinala siya pabalik. Pagkatapos ibigay sa akin ang insignia, agad siyang pinatay. Biglang lumingon si Chasing Wind at tumingin kay Tear na may galit sa mga mata. Walang pakialam si Tear nang ilabas niya ang sulat. Gusto niyang ibigay ko ito sa iyo. Biglang lumapit si Chasing Wind kay Tear at inabot ang kamay na gustong kunin ang sulat. Gayunpaman, tumalikod si Tear. Nagdilim ang ekspresyon ni Chasing Wind. What are you doing? Sabi ni Tear, Chasing Wind, isa ka sa 8 prinsipyo at alagad ng banal na tigre. Balita ko mabilis kang tumakbo, marahil kasing bilis ng hangin. Ang pangalan mo ay ibinigay sa iyo ng banal na tigre, tama ba ako? Dahil ang iba ay hindi darating, bakit hindi tayo maglaro? Gusto ni Chasing Wind ang sulat kaya tinanong niya, ano ang nasa isip mo? Tumalon si Tear sa windowsill at iwinagayway ang sulat sa kanyang kamay. Iyon na ito kung mahuli mo ako. Tapos tumalon siya sa bintana. Nagulat ang lahat sa restaurant. Nasa 5th floor sila, kung tutuusin. Sumugod ang Chasing Wind patungo sa bintana, nakita ko lang si Tear na nakatayo sa rooftop ng isang 7 palapag na apartment sa tapat mismo. Tumayo siya sa gilid, naramdaman ang malamig na hangin na umiihip, at iwinagayway ang sulat kay Chasing Wind. Huminga ng malalim si Chasing Wind at tumalon din sa bintana. Tumalon sa layong 8 metro, sumakay siya sa isang paamano sa 2nd palapag at mabilis na umakyat sa kinatatayuan ni Tear. Ang buong proseso ay tumagal ng hindi hihigit sa ilang segundo, at hindi nagtagal ay nakarating siya sa lugar kung saan nakatayo si Tear. Gayunpaman, nasa tapat na ng rooftop si Tear. Tinulyapan niya si Chasing Wind bago tumalon papunta sa susunod na rooftop. Nagulat sa liksi at bilis ni Tear, mabilis na sumunod si Chasing Wind nang hindi nag-iisip. At sa gayon nagsimula ang paghabol sa mga gusali sa lungsod. Habang tumatakbo sila at tumalon mula sa isang rooftop patungo sa isa pa, ang mga gusali ay naging masyadong mataas para sa kanila, kaya pumunta sila sa mga kalsada at nagsimulang mag-sprint.
Tumakbo sila ng lampas sa speed limit ng isang regular na tao. Kahit na ang pinakamabilis na tao sa mundo ay tila isang kuhol kung ihahambing. Ang lahat ng nakikita ng mga naglalakad ay mga kislap ng mga anino na nawawala sa isang iglap. Parang umihip ang hangin, inalis ang silwete na hindi naroroon. Hindi nagtagal bago tumakbo si Chasing Wind ng 10 kilometro, nakasunod sa likod ni Tyr sa buong oras. Isang dosenang metro lang ang layo niya sa likod ni Tyr at nanatili sa lakad, ayaw niyang mawala ang target. Hindi masama. Habang tumatakbo si Tyr, nakaramdam siya ng kaligayahan. Ang Chasing Wind ay hindi dapat tingnan ng masama dahil nagawa niyang manatili mismo sa buntot ni Tyr, kahit na ginamit ni Tyr ang 80% ng kanyang kapangyarihan. Pumungad sa unahan ng isang gusaling itinatayo ng mabilis na tumalon si Tyr sa unang palapag at muling lumabas ng gusali pagkatapos ng ilang pitik. Nasa likuran niya si Chasing Wind. Paglipag sa rooftop, nasulyapan ni Tyr si Chasing Wind sa likuran niya at malakas na sinabi, "Sisirain ko ang sulat na ito kung hindi mo ako maabyutan." Kabanata 807. May pera ako at isang matigas na kamao. Nakasubsob ang mukha ni Chasing Wind habang siya ay naiwan. Pero minsan, instant, para siyang may mga rocket sa kanyang mga binti at bigla siyang napabilis. After a minute, nasa bubong na ng isa pang building si Tyr. Akmang tatalo na siya sa ibang lokasyon, naramdaman niyang may pamatong sa kanyang balikat nakahawak si Chasing Wind sa kanyang balikat. Hindi makapaniwalang naabutan niya talaga si Tyr. Tumigil si Tyr at pinulupot ang mga labi sa isang mahinang ngiti. Dahil nagawa niyang habulin si Tyr, na gumagamit ng humigit kumulang 80% ng kanyang kapangyarihan, tiyak na tinutupad niya ang kanyang pangalan bilang Chasing Wind. Ang boses ni Chasing Wind ang narinig mula sa likuran. Nang walang pagkabalisa o pananibik, mahinahon niyang sinabi, "Nahuli ka. Ibigay mo sa akin ang sulat." Paglingon niya, bumalik si Tyr sa kanyang pangako at agad na ipinasa ang sulat kay Chasing Wind. Malinaw na may espesyal na koneksyon ang Chasing Wind at Holy Tiger. Nakita ni Tyr ang personal na impormasyon ni Chasing Wind na nagsasabing siya ay disipulo ng Holy Tiger. Bago pa mapatay ang Holy Tiger, hiniling niya kay Tyr na ibigay ang liham na ito kay Chasing Wind. Ipinakita nito na ang Chasing Wind ay espesyal sa Holy Tiger. Nagsindi ng sigarilyo si Tyr at naglakad papunta sa kabilang dulo ng rooftop. Ayaw niyang abalahin si Chasing Wind habang binabasa niya ang sulat. Pinuksan ni Chasing Wind ang sobra at binasa ito. Dahil wala masyadong laman ang sulat, mabilis niyang natapos ang pagbabasa. Pagkatapos, natahimik siya saglit bago tuluyang tumungo kay Tyr. Matapos basahin ni Chasing Wind ang sulat, biglang nagbago ang ugali niya kay Tyr na halos isang instant change sa attitude. Ang prinsipyo ng Northern Six Doors, Chasing Wind, ay bumabati sa Gate Master. Natigilan, lumingon si Tyr kay Chasing Wind na may hinala sa biglaang pagbabago ng ugali nito. "Paano mo nagawang ibalik ang master ko mula sa Japan?" Tanong ni Chasing Wind. Direktang sinabi ni Tyr, "Sa aking mga kamao." "Bakit? Gusto mo bang ipaghiganti ang iyong Panginoon dahil ako ang nakahuli sa kanya at nagbalik sa kanya, pagkatapos ay pinatay siya?" "Hindi." Umiling si Chasing Wind. "Sa halip, nagpapasalamat ako. Nabulag ang aking amo at tinatahak ang maling landas, ikaw ang nagpabalik sa kanya mula sa masamang landas na iyon." "Talaga?" Napangiti si Tyr. "So aware ka?" Nagpatuloy si Chasing Wind sa sulat. "Isinulat ni Master na dapat kitang sundan, sinabi niya na maaari mong matupad ang aking layunin." "Ano ang iyong layunin?" Ngumiti si Chasing Wind. "Upang maging isang taong nagpaparusa sa kasamaan at pumupuri sa uri. That is a good goal." Ngumisi si Tyr. "Why was Holy Tiger your master?" "Ilang taon na ang nakalilipas, nagalit ang aking mga magulang sa kilalang pamilya at pinatay. Si Master ang nagligtas sa akin. Noong panahong iyon, sinabi niya sa akin na may hustisya sa sansinukob na ito. Pagkatapos ay naging alagad niya ako, upang hanapin ko ang hustisyang sinasabi niya," sagot ni Chasing Wind. "Nahanap mo na ba?" Tanong ni Tyr. "In the end, nabulag ang master ko kay greed. Nung nabalitaan niya yung tungkol sa gold, gusto niyang makipagtulungan ako sa kanya. Pero, tinanggihan ko yung offer. Pinitawan niya talaga ako. Dahil sa huli, siya yung tipo ng tao pinakaayaw ko. Sa kasalukuyan, ang buong Six Doors ay binubuo ng maraming tao na naging tipong pinakaayaw mo, tama ba?" Tanong ni Tyr. "Tama," walang pag-aalinlangang sagot ni Chasing Wind na tumango.
Sa loob ng 8 principles, kalahati sa kanila ay nakipagsabuatan sa iba pang prominenteng pamilya. Tumanggap sila ng maraming suhol bilang kapalit ng pagluwag para sa mga nasabing pamilya. Six doors in the north started to be bulok simula nang ipagkanulo tayo ng aking amo ay sobrang bulok na, napakabulok na napakabulok. Tinapon ni Tyr ang sigarilyo niya sa lupa at tinapakan ito bago sinabi. Normal para sa mga tao na kumilos ng ganito. Kung gusto mong baguhin ito, napakadali. Para maibalik ang six doors sa hilaga sa orihinal nitong estado, aabutin lang ako ng ilang araw. Bakit mo naman nasabi? Si Chae Seung-win ay tumingin kay Tyr na may pagdududa, iniisip na siya ay napakahusay sa pagmamalabas. Ang six doors sa hilaga ay bulok hanggang sa kaibuturan nito. Paano ito madaling maibalik sa loob lamang ng ilang araw? Kahit na tumagal sila ng 3 hanggang 5 taon, imposibleng makamit ang tagumpay na ito. Lalo na't kailangan nilang magkaroon ng isang mahusay at may karanasan na pinuno. Kunin ang Hermilas Island bilang halimbawa. Ilang taon na ang nakalipas, ito ay nasa isang magulo na estado. Sa huli, napakatagal ng Anti-Corruption Agency para muling itayo ang isla. Ang hilagang Six Doors ay kasalukuyang nasa katulad na sitwasyon. Tawa lang ng tawa si Tyr na puno ng kumpiyansa. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao at itinaas ang 2 daliri. For one, may pera ako. Pangalawa, matigas ang kamao ko. Natahimik sandali si Chae Seung-win na parang pinoproseso ang sinabi ni Tyr. Samantala, hindi naman nagmamadali si Tyr sa kanya at matiyagang naghihintay ng kanyang reaksyon. Pagkaraan ng mahabang panahon, inangat ni Chae Seung-win ang kanyang ulo at tumingin kay Tyr. Tanong niya, posible ba talaga? Ang iyong master ay natalo sa akin sa isang laban, iyon ay nagpapatunay na ako ay mas malakas kaysa sa kanya. Dahil naniwala ka sa kanya noon, dapat kang maniwala sa akin ngayon. Ikaw, bibiguin mo ba ako? Tanong ni Chae Seung-win. Hehe. Hindi sumagot si Tyr, tumawa lang siya at tumalikod, saka tumalon palabas ng building. Sumunod si Chae Seung-win sa kanyang likuran. Makalipas ang kalahating oras, bumalik ang dalawa sa restaurant. Sa sandaling ito, ang Leafy Flight at ang iba ay nakaupo sa loob ng restaurant, hindi mapakali. Nang bumalik sina Tyr at Chae Seung-win, sa wakas ay gumaan ang pakiramdam nila. Naramdaman ng Leafy Flight na medyo iba ang Chae Seung-win kaysa kanina. Itinuro ni Tyr ang mga pagkaing nasa mesa na nagkakahalaga ng mahigit 20,000 dolyares at sinabing, malamig na ang mga ulam, hilingin sa restaurant na maghain ng mga bago. Gate Master, hindi pa nagagalaw itong mga pagkaing ito. Sayang naman, agad na sabi ni Leafy. Maaari nating ibalik ang mga ito, humingi ng mga sariwang pagkain ngayon. Napatingin ang lahat kay Tyr na may hinala. Para bang hinuhulaan nila kung ano ang kanyang hanap buhay na napakaraming pera ang dapat niyang sayangin. Sensing their suspicions, Tyr explained, negosyante ako before this and earned a lot of money, malinis ang pera. Sa simpleng paliwanag na iyon, naalis ang mga pagdududa ng lahat. Makalipas ang kalahating oras, naghain ng restaurant ng mga bagong ulam at naghain pa ng ilang mamahaling bote ng Lafite wine. Napuno ang mga tasa ng lahat, tumingin si Tyr sa kanilang lahat. Let me introduce myself. My name is Tyr Summers, the new Northern Gate Master of Six Doors. From today onwards, I will set up my own base camp here. Kung sino man ang interesadong sumama sa akin, itaas mo ang iyong mga tasa. Kabanata 808. Handang sumunod sa Gate Master. Ang lahat ng naruroon ay ang huling natitirang malinis na tao sa Six Doors. Ang ikinagulat ni Leafy Flight at ng iba pa ay ang walang pakialam na ugali ni Chae Seung-win kay Tyr pagkatapos ng kanilang munting biyahe sa labas. Sa sandaling ito, wala na ang Chae Seung-win ng kanyang naunang kawalang galang kay Tyr, sa katunayan, mayroon siyang napakalaking paggalang kay Tyr ngayon. Ito ay isang katulad na uri ng paggalang na mayroon si Chae Seung-win kay Holy Tiger noong araw. Kaya naman, lalo pang napatatag ang posisyon ni Tyr sa puso ng Leafy Flight at ng iba pa. Kilala nila ang personalidad ni Chae Seung-win, hindi niya ito ginagawa. Sa lahat ng 8 principles of the Northern Six Doors, Chae Seung-win ang pinakamahirap pakisamahan. Gayunpaman, nakuha ni Tyr ang kanyang paggalang sa napakaikling panahon. Kahit sino ay hahangaan siya sa kanyang pagtupad sa gawaing ito. Handang sumunod sa Gate Master, sabi ni Tyr sa lahat, itinaas ang kanyang tasa at ininom ang alak dito. Kahit isa lang sa 8 principles ang dumating, kay Tyr, maganda ang resulta.
Dumating man ang lahat ng 8, maaaring hindi sila loyal kay Tyr. Gayunpaman, tiyak na sanayin niya ang mga nandito para maging ganap na tapat sa kanya. Kahit na ang mga taong ito ay walang karanasan, magagawa ni Tyr na pasikladyan ang mga flames na ito sa isang nagliliyab na apoy. You guys told me na ang ilan sa mga prinsipyo ay hindi dumating dahil may pinuntahan sila. Natahimik ang lahat at nagkatinginan ng magsalita si Tyr. Tumingin si Tyr kay Chasing Wind at sinabing, sabihin mo sa akin. Oo. Tumango si Chasing Wind. Pumunta sila sa kinaroroonan ni Hugh. Ngayon ang ika-45 kaarawan ni Hugh. May celebration dinner sila sa Phoenix Restaurant, kaya nalampasan na ang ilang prinsipyo. Naisip ni Tyr na ito ay nakakatawa ngunit nakakatakot. Bilang bagong gate master, nakakatuwa na nasa ganitong kalagayan siya. Ngayon, ginamit niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang bagong Northern Gate Master of Six Doors para imbitahan ang 8 principals na kumain kasama niya. Ngunit sa huli, ang mga taong ito ay hindi man lang nais na magpakita sa kanya ng kahit kaunting paggalang, at sa halip ay umalis upang magdiwang kasama ang isang boss mula sa mundo sa ilalim ng lupa. Ano ito? Ang sabihing hindi siya galit ay isang kasinungalingan. Kahit sinong nasa ganitong sitwasyon ay magagalit, lalo na si Tyr, na siyang Palace Master ng Regal Palace. Hugh Quad, isa sa pinakamalaking boss sa underground world. Mukhang gustong-gusto ng mga prinsipyo na maging malapit sa mga ganitong uri ng tao. Mabilis na paliwanag ni Chasing Wind, Gate Master, si Bobby lang ang naiwan at ang iba pa ang malalapit sa mga katulad ni Hugh. Huwag mo kaming idamay sa kanya. Sa totoo lang, sa 8 principles, si Bobby at ang iba ay gaaman sa pera. Gayunpaman, ang ilan sa mga prinsipyo ay nagawang mapanatili ang kanilang integridad. Sabihin mo sa akin, ipinasok ni Tyr ang kanyang mga kamay sa ilalim ng kanyang baba at makahulugang tumingin kay Chasing Wind. Sumagot si Chasing Wind, si Zillian at Pon ay 2 sa 8 prinsipyo, wala silang koneksyon sa sinuman sa ilalim ng lupa, at hindi rin sila sumuko sa katiwalian. Oh, bakit hindi sila dumating? Tanong ni Tyr. Dahil sa pagkabigo. Pagkabigo. Pinaikit ni Tyr ang kanyang mga mata. Paano kaya? Sumagot si Chasing Wind, mula nang ipagkanulo tayo ng aking amo, bumagsak ang reputasyon ng Six Doors sa Hilaga. Noong una, akala namin ay mabilis na magpapadala ang punong tanggapan ng bagong Gate Master, ngunit gaano man kami katagal maghintay, walang dumating. Pagkatapos, ang mga tao dito ay nagsimulang suhulan ang mga member ng Six Doors. Maraming tao ang nagsimulang maging sakam at tumanggap ng mga suhol. Ang insidente ng aking Panginoon ay nagpaunawa sa mga tao ng kahinaan ng Six Doors. Unti-unti, ang Six Doors ay naging mas bulok sa bawat araw. Ito ay bulok sa kanyang core ngayon. Sa nakalipas na 2 taon, pinahintulutan ng mga nakatataas ang Six Doors sa Hilaga na umunlad ng ganito. Walang sino mang pumalit sa posisyon ng Gate Master at itigil ang katiwalian. Kaya, lahat ay naniniwala na ang mga nakatataas ay sumuko na sa ating lahat sa Hilaga. Kaya ang mga taong may pag-asa pa ay dahan-daang sumuko sa pakikipaglaban, at ang iba ay nagsimulang sumama sa katiwalian, habang ang iba ay nabigo lang. Si Zillian at Pon yung tipong disappointed. Matapos sabihin iyon ni Chasing Wind, naunawaan ni Tyr ang sitwasyon at sinabing, kaya, kahit na nagpa siya ang mga nakatataas na ilagay ako sa posisyon na ito, hindi sila naniniwala na maaari kung pamahalaan ang Six Doors dito. Iniisip nila na ang lahat ay gawa lamang, tama ba? Tama. Tumango si Chasing Wind. Actually, bago ka dumating, nakatanggap kami ng sulat tungkol sa iyo. The description was that you were less than 30 years old and you just come back from overseas, that simple. That is why even I was doubting your skills. Pinaikit ni Tyr ang kanyang mga mata. So, inisip nyo na isa akong bata ng mga matatanda na dumating para kumuha ng pera ng walang anumang kasanayan. Kahit na ang katotohanan na nahuli ko ang Holy Tiger ay parang inilagay lang sa akin ang gantimpala kapag may ibang gumawa ng trabaho. Hindi nagatubili si Chasing Wind at tumango. Tama ka, yun ang akala ko nung una. Akala ko second generation brat ka. Pagkatapos mong magsaya, aalis ka ng walang aksyon. Actually, sa loob ng 2 taon na ito, maraming mga ganyang gumawa. Hindi lang naglaro at nagsasaya, hindi sila nag-abala sa anumang affairs na kailangang i-solve. Pagkalipas ng ilang oras, babalik sila sa punong tanggapan at tamasahin ang mga pribilehiyo at posisyon na inihanda ng kanilang mga ama para sa kanila. Six Doors in the North became a corrupt organization.
Naisip pa nga namin na gusto ng headquarters na gamitin ang lugar na ito bilang isang lugar para malagyan ng magandang daan ang ikalawang henerasyon. Pakiramdam ni Chae Seung-win ay walang magawa nang matapos siyang magsalita. Kinamumuhian niya ang ganitong uri ng kapaligiran, ngunit wala siyang magagawa. So, si Hugh at ang iba ay walang iniisip sa akin, samantalang kayong tatlo naman ay minamaliit ako. Tanong ni Tyr. Oo. Tumango si Chae Seung-win. Umiti si Tyr at tumingin kay Chae Seung-win. Gusto niyang malaman ang impresyon ng huli sa kanya ngayon. Nakangiting bumalik sa kanya, sinabi ni Chae Seung-win na pagtanto ko na ngayon na mali ako. Kung paano mo pinangangasiwaan ang mga bagay-bagay ay naiintindihan ko ang lahat. Kung ayaw kong sundan ka, hindi ako uupo dito kasama mo ngayon. Kabanata 809. Zillian at Pon. Pinuno ni Tyr ng alak ang sarili niyang glass bago napuno din ang baso ng iba. Huwag na nating pag-usapan yan, kumain ka muna. Pagkatapos nating mabusog ang ating mga tiyan, Chae Seung-win, dalhin mo ako sa kinaroroonan ni Zillian at Pon. Ngayong gabi, isasama ko kayo para manood ng magandang palabas. Lahat ay uminom at kumain. Pagkatapos kumain ay tinawagan ni Chae Seung-win sina Zillian at Pon. Nang malaman nilang gustong dalhin ni Chae Seung-win sa kanila si Tyr, nakaramdam sila ng hinala. Iyon ay dahil naiintindihan nila ang Chae Seung-win noon at alam na hindi rin niya masyadong mataas ang tingin sa bagong gate master. Gayunpaman, nang makausap sila ni Chae Seung-win sa telepono, naramdaman nilang nagpasya siyang kumampi kay Tyr. Kahit ayaw nilang dalawa na makipagkita kay Tyr, pumayag pa rin sila bilang respeto kay Chae Seung-win. Nagkasundo silang tatlo na mag-meet sa isang local shooting range. On the way there, naramdaman ni Tyr na kakaiba ito. Sinabi ni Chae Seung-win, si Zillian at Pon ay lumaki at sinanay bilang mga espesyal na sundalo, kaya interesado sila sa mga baril. Gayunpaman, ang mga batas ng baril sa Celestial Empire ay napakahigpit. Kahit na ang mga prinsipyo ay pinapayagan na magdala ng baril, mayroon silang limitadong mga bala. Kaya, kapag naramdaman nila ito, sila ay madalas na pumunta sa hanay ng pagbaril para sa ilang target na pagsasanay. Kasabay nito, dahil ang 6 doors dito ay ganap na sira, tumigil sila sa pagsisikap na ayusin ito at ngayon ay pumupunta rito halos araw-araw. Tumango si Tyr. Kung paano sila inilarawan ni Chae Seung-win, masasabi niyang madamdamin sila. Dumating silang dalawa sa shooting range. Pagpasok nila sa loob, napansin nila ang isang guy na nakasuot ng coat at earmuffs na bumaril sa isang target. Tumpak na tumpak ang pakay ng taong ito, bawat bala na kanyang napuputok ay tumatama sa gitnang marka. Lahat ng 10 bala ay tumama sa 10 puntos na marka. Hindi masama. Habang naglalakad si Tyr at Chae Seung-win patungo sa lalaki, napabuntong hininga si Tyr sa kanyang puso. Ibinaba ng lalaki ang kanyang baril at lumingon kay Tyr, bahagyang nakasimangot. Hinubad niya ang earmuff niya at tinignan si Tyr. Ipinakilala ni Chae Seung-win, na nasa tabi niya, Pon, this is Tyr, the new Northern Gate Master of 6 Doors. Masasabi ko, malinaw na sagot ni Pon nang walang paggalang sa kanyang boses. Nandito ka para masuhulan, tama. Sabi ni Pon kay Tyr. Tell me, which elder is your father? Kumunat ang noo ni Tyr at hindi sumagot. Sa halip, kinuha niya ang baril sa mga kamay ni Pon. Pagkatapos niyang i-reload ang baril, nang hindi naglalagay ng earmuffs, halos hindi niya pinuntirya at basta-basta na lang na baril. Bang, 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 bang. Lahat ng 10 bala ay tumama sa gitnang marka ng target, tulad ng Pon, ito ay isang buong marka, ang pagkakaiba lamang ay lahat ng 10 bala ay tumama sa eksaktong parehong lugar. Biglang tumahimik ang kapaligiran sa paligid, maging si Chae Seung-win ay nabigla. Samantala, nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Pon. Para sa kanya na random na makashot ng 10 bala at matamaan silang lahat sa parehong pwesto para makakuha ng buong puntos, ang husay ni Tyr ay higit pa sa kanilang sariling kakayahan sa pagbaril. Lalo na kung isasaalang-alang na hindi man lang siya nagpuntirya ng maayos. Isang malalim na boses ang umalangaw-ngaw, parang natigilan, ito. Siya ba ang Diyos ng pagbaril? Isang buff at matipunong gayang lumapit na may gulat na ekspresyon sa mukha. Ang taong ito ay si Zillian, isa pa sa 8 principles. Ibinato ang baril, kinausap ni Tyr sina Zillian at Pon na nakangiti, interesado ba kayo na makipag-chat? Nagpalitan ng tingin ang dalawa. Kahit na nagdududa pa rin sila kay Tyr, hindi nila maitatanggi na ang mga kasanayang ipinakita niya ay nabigla sa kanila.
Ganito talaga ang reaksyon ni Tyr sa kanila. Minamaliit nila siya at ipinapalagay na wala siyang kakayahan at lakas, na nakuha niya ang posisyong ito sa pamamagitan ng mga koneksyon. Kapag nagawa nilang kilalanin ni Tyr ang kanyang kakayahan, natural na magsisimulang maglingkod sa kanya ang mga taong ito. Dati, Chae Seung-win, ngayon kay Zillian at Pon. Gayunpaman, alam ni Tyr na ang pagpapakita lamang ng pagganap na ito ay hindi sapat, kaya ang susunod na bagay na gagawin niya ay lumikha ng hindi gaanong kapana-panabik na pagtatanghal para sa kanila. Napansin ni Chae Seung-win na hindi tumugon sina Zillian at Pon, kaya sinabi niya, si Brother Tyr ang bagong Gate Master ng Northern Six Doors. Sa ilalim ng utos ng Panginoon, narito siya upang alisin ang mga maruruming peste at muling itayo ang hilagang Six Doors. Tumawa si Zillian na isang matuwid na karakter. Nagulat man siya sa galing ni Tyr sa baril, hindi pa rin siya naniniwala na kayang itayo muli ni Tyr ang Six Doors. Gate Master Tyr, hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Sinong anak ka ng matanda? Para kay Zillian at sa iba pa, ang mga taong pinakamababa nila ay ang pangalawang henerasyon ng Six Doors, ang mga anak ng mga matatanda sa organisasyon ito ay dahil ang mga matatanda ay ang pinakabulok na bahagi ng Six Doors. Ang mga iyon ay nag-enjoy at umani ng mga benepisyong natanggap ng organisasyon. Mayroon silang kapangyarihan at lakas na gumawa ng pagbabago, ngunit tumanggi silang magtrabaho sa labas at malayang nanatili sa bahay na parang mga tamad na uod. At ang ikalawang henerasyon ay mas malala pa. Ipinanganak na may mga pilak na kutsara sa kanilang mga bibig, nakuha nila ang lahat ng gusto nila nang hindi iniangat ang isang daliri. Gayunpaman, naimpluwensyahan sila ng masama. Kaya naman ang mga matatanda at ang kanilang mga kadugo ay lubos na minamaliit. Si Pendragon ay isang magandang halimbawa nito. Umiling si Tyr at sinabing, hindi ako anak ng isang elder. Gayunpaman, hindi pa nagtagal, may ginawa ako. Pinatay ko ang anak ni Andusk Dragon Pendragon. Ano, anak ni Andusk ang pinatay mo? Nanlaki ang mga mata ni Zillian at Pon. Ang pagpatay kay Pendragon ay isang malaking insidente sa punong tanggapan ng Six Doors. Ang balita ay naglakbay lahat ang daan patungong Zillian at ang iba pa sa Hilaga. Isang taon na ang nakalipas, si Pendragon ay naatasan sa Hilagang Six Doors. Isa siya sa mga corrupt na taong pinag-uusapan ni Zillian at ng iba pa. Habang narito siya, nag-enjoy siya kasama si Bobby at ang iba pa, at marami siyang ginawang masama. Hindi man natuwa si Zillian at ang iba sa kanyang inasal, wala silang magawa. Minsan, sinampal ni Zillian si Pendragon sa mukha dahil nahuli niya itong binubuli ang isang mahinang babae. Tinubukan siyang pigilan ni Zillian, ngunit natigilan siya ni Pendragon. Kung hindi siya pinigilan ni Pon at Chae Seung-win, sa init ng ulo, tinadtad na ni Zillian si Pendragon sa kalahati. Gayunpaman, nagawa siyang pigilan ng kasama, at sinabihan siyang matuto kung paano pigilan ang kanyang galit. Matagal nang nagdadala ng sama ng loob si Zillian dahil dito. Kaya naman, nang mabalitaan niya at ng iba pa na may pumatay kay Pendragon, nagdiwang pa nga sila. Ang bulok na ikalawang henerasyon ng Six Doors sa wakas ay nagkaroon ng lasa ng karma. Kabanata 810. Napahanga. Wala kang natanggap na parusa sa pagpatay kay Pendragon. Matapos ang pagkabigla, nagdududa silang tumingin kay Tyr. Hindi sila makapaniwala sa kanya. Simpleng paliwanag ni Tyr, dahil isa akong Gate Master ng Six Doors. Ayon sa mga patakaran, may autoridad ang Gate Masters na mag-execute ng mga miyembro. Nagulat si Pon at Zillian. Kahit na ang Gate Masters ay may autoridad na iyon, si Pendragon ay anak pa rin ng Grand Elder. Hinding-hindi hahayaan ni Andusk si Tyr ng ganito kadali. Gayunpaman, sa katotohanan, si Tyr ay nakatayo sa harap nila ng maayos. Sa katunayan, na-promote pa siya. Bakit ka pipiliin na maging Northern Gate Master? Tanong ni Pon. Nahuli ko kasi ang Holy Tiger. Para sa iba pang dahilan, kailangan mong tanungin ang War Emperor. Ano, ang Holy Tiger ay nahuli mo. Hindi mo kinuha ang kaluwalhatian kapag ginawa ito ng iba. Hehe, iniisip nyo ba yon? Akala ni Tyr ay nakakatuwa. Ito ay imposible. Tumangging maniwala sina Pon at Zillian sa katotohanan ito. Ang tingin nila kay Tyr ay isang makukulit na bata. Kahit na mayroon siyang mahusay na kasanayan sa pagbaril, paano niya nahuli si Holy Tiger? Si Holy Tiger ang naging superior nila noon kaya alam nila kung gaano siya kalakas. Para sabihing si Tyr ang nakahuli sa kanya, hinding-hindi sila maniniwala. Tamad si Tyr na magpaliwanag ng marami sa kanila. Sabi niya,
I know hindi talaga kayo naniniwala sa akin. Tell me, what should I do to make you believe me? Nagkatinginan silang dalawa, saka sinabing, gusto mo pagsilbihan ka namin, sigurado. Pero yung malalakas lang ang sinusunod namin. Pagkatapos ay kinuyam ni Zillian ang kanyang mga fist, na naglalaman ng napakalaking lakas ng pagsabog. Hehe. Natawa ng mahina si Tyr, nakahinga siya ng maluwag. Kumalaw si Tyr na parang isang iglap at agad na sumulpot sa tabi ni Zillian, na likas na nakatutok ang kanyang mga kamao kay Tyr. Ngunit sa oras na ibinato niya ang suntok, ang kanyang mga kamao ay sumasalubong lamang sa walang laman na hangin. Nagulat si Zillian. Logically speaking, from that distance, hindi dapat nakaiwas si Tyr sa suntok. Gayunpaman, sa katotohanan, madali itong naiwasan ni Tyr. Samantala, matapos makaiwas sa suntok ni Zillian, hindi na gumanti si Tyr. Sa halip, kinuha niya ang baril sa tabi niya. Sa isang segundo, ikinagulat ni Tyr sina Zillian at Pon. Maging si Chasing Wind, na nakatayo sa tabi nila, ay parang sisubog na ang ulo niya. Nakaload ang baril, at itinutok ni Tyr ang bibig ng baril sa kanyang ulo. Sa ulo ng gun na ilang metro lang ang layo sa kanyang temple, binaril talaga ni Tyr. Talagang itinutok niya ang baril sa sarili niyang ulo at binaril ang sarili. Siya ba ay sinusubukang magpakamatay? Sino ba siya? Nasisiraan ba siya? Pakiramdam ni Zillian at ng dalawa pa ay parang tumigil ang kanilang mga puso, hindi nila inaasahan na gagawin ni Tyr ang isang bagay na ito padalos-dalos. Bakit biglang gustong magpakamatay ng guy na ito? Dahil ba sinaktan ni Zillian at Pon ang pride niya? Kahit na ganoon ang kaso, hindi niya kailangan para magpakamatay, di ba? Nagpanik silang tatlo. Kahit na ayaw nilang pagsilbihan si Tyr, kahit na minamaliit nila ang gutom sa pera ang ikalawang henerasyon, ayaw nilang may mamatay sa kanilang harapan. Lalo na dahil si Tyr was the newly appointed gate master. Kung dito siya mamamatay, magkakagulo silang tatlo. Katutubo nilang gustong pigilan si Tyr, ngunit huli na ito. Huli na ang lahat. Bang! Isang malakas na putok ng baril ang umalangaw-ngaw na agresibong yumanig sa nervous system nilang tatlo. Biglang tumahimik ang buong kwarto. Nablangko ang kanilang isip. Parang nasaksihan na nila ang pagsabog ng ulo ni Tyr. Gayunpaman, sa sumunod na sandali, nagulat silang lahat. Tumayo sila sa lugar na parang mga kahoy na patpat. Nabaril na ang gun, come out na ang bala, pero hindi pumutok ang ulo ni Tyr dahil nasalo ang bala ng kabilang kamay niya. Ito. Laking gulat nilang tatlo na walang imek, para silang nakakita ng multo. Wala nang iba pang makakapagkabigla sa kanila ng kasing lubha nito. Wala pang kalahating metro ang layo, binaril na ni Tyr ang sarili niyang ulo. Gayunpaman, nahawakan niya ang bala. Ang kabilang kamay niya nang hilahin niya ang gatilyo. Paano naging malakas ang isang tao? Ano ang kailangan niyang gawin upang maabot ang antas na ito? Napangiti si Tyr nang makita ang ekspresyon ng mga mukha nila. Naabot na niya ang gusto niyang resulta. Dagdag pa, hindi isang panganib para sa kanya na gawin ang trick na ito, dahil mayroon na siyang kakayahang ito mula nang makipaglaban kay Sachin. Pagkatapos ng laban na iyon, ang lakas ng pakikipaglaban ni Tyr ay tumaas ng husto. Sa makatuwid, lubos siyang naniwala na magagawa niya itong bawiin. Itinabi sa tabi ang gun, lumapit siya kay Zillian at idiniin sa kamay niya ang nag-aapoy na mainit na bala. Tapat na ba ito? Kung hindi pa rin sila humanga sa hindi kapani-paniwalang pagmamarka ni Tyr, ito na sana ang nagselyo. Ngayon, pagkatapos masaksihan ito, kung gusto ni Tyr na ibigay nila sa kanya ang kanilang mga katawan, gagawin nila. Oo, humanga kami. Ramdam ni Zillian na nanginginig ang boses niya habang nagsasalita. Nang muli niyang tingnan si Tyr, naramdaman niyang parang may dominanteng aura ang binatang ito at sobrang nakakatakot. Hindi lang si Zillian ang nakaramdam ng ganito, maging ang Pon at Chasing Wind ay ganoon din ang naramdaman. Sa antas ng kasanayang ito, hindi ka takataka kung paano mahuli ni Tyr ang Holy Tiger, hindi ka takataka kung bakit makakawala si Tyr sa pagpatay kay Pendragon. Maging si Andusk ay magiging walang magawa laban sa kanya. Hindi ka takataka na ang Lord of Six Doors ay personal na nakikinig sa kanya at binigyan pa siya ng posisyon ng Gate Master. Wala sa mga ito ay dahil sa background ni Tyr. Sa buong organisasyon ng Six Doors, walang pangalawang henerasyong mga bata na nakakuha ng mata ng Panginoon. Ang lahat ay dahil sa kanyang lakas, sa sobrang nakakatakot na lakas ni Tyr. Maaari lamang itong ilarawan bilang makadiyos. Matagal na nagulat si Zillian at ang iba pa. Sa huli, hindi napigilan ni Pon na magtanong, Gate Master,
Pwede ko bang itanong, ano ang ginawa mo bago sumali sa Six Doors? Ako. Naku, nagnenegosyo ako sa ibang bansa, ang kumpanya ko ay tinatawag na Regal Palace. Ako si Palace Master ng Regal Palace. Sagot niya. Boom. Ang mga salita ay tumama sa kanila na parang bomba, iniwan si Zillian at ang iba pa na tumahimik muli. Ang balitang ito ay nagdulot ng isang alon ng pagkabigla na nagpaikot sa kanilang mga ulo. Matapos ang labanan sa pagitan ng Shadow Totem at Regal Palace 3 taon na ang nakakaraan, ang pangalan ng Regal Palace ay kumalat sa malayo at malawak. Kahit na sa Celestial Empire, ang mga taong hindi interesado sa balita ay tiyak na nakarinig ng Regal Palace dati. Nagkataon, si Zillian at Pon ay sobrang interesado sa international na balita. Kaya, tiyak na alam nila kung ano ang Regal Palace.